Dear Kuya Poy, ako po si Charlene, 35 years old, at isa po akong overseas Filipino worker at may asawang foreigner na talagang mahal na mahal ang Pilipinas. Kagaya niya ay mahal ko rin talaga ang ating bansa. Ang totoo nga po niyan ay gusto ko na magretiro sa Pilipinas. Maayos naman kami ng mister kong si George pagdating sa usapin ng pera habang nasa ibang bansa kami. Hindi masyadong mahirap, hindi rin naman masyadong magara ang buhay namin. Kumbaga, sakto lang. Gusto po sana naming umuwi ng Pinas para masimulan na naming malibot ang bansang kinalakihan ko at syempre para makapag-relax na rin dahil parang puro na lang trabaho ang inaatupag namin ni George sa ibang bansa. Ang kaso nga lang, may isang malaking tanong ako na hindi ko pa rin alam kung papaano nga sasagutin. Yan ay kung pwede po kayang umuwi kami ng Pilipinas ng asawa ko nang hindi na nagsasabi at nagpapakita sa mga kamag-anakan ko. As in, secret na uwi lang. Yung tipong hindi na namin kikitain ng mga kamag-anak ko. Kasama si George. Marahil Kuya Poy ay nagulat kayo kung bakit parang ayaw kong ipaalam ang magiging pag-uwi namin ng aking mister sa Pilipinas. Sa totoo lang, noong huling uwi namin, ay aminado akong nalumpo talaga ako pagdating sa kaliwat ka ng mga gastusin nang dahil sa mga kamag-anakan ko. Masakit na tanggapin na sa akin pa mismo nanggagaling ang bawat perang ipinanggagastos nila. Kung hindi hingi ay kung kani-kanino na lang sumusundot sa akin ng balato ang mga nakakasalubong ko sa amin. Kuya Poy, hindi naman ako nanalo sa loto at talaga namang pinaghirapan ko ang perang meron kami ng mister ko. Ang mga perang kinita ko abroad. Ang asawa kong Amerikano ay malamang hindi nito mauunawaan ang aking sitwasyon dahil magkaiba naman tayo ng kulturang kinalakihan. Ako na nga mismo ang nahihiya sa mga kamag-anakan ko pero syempre ayoko namang magmukhang nagdadamot. Pero kasi ako ang nahihirapan. Akala mo halos araw-araw na lamang may fiesta dahil iba't ibang mukha ang mga nakikita ko at nakikihalubilo sa amin. Kaya sa totoo lang talaga ay hindi na rin ako personally makapagpahinga ng maayos. Gusto ko talaga Kuya Poy na umuwi dyan sa atin sa magandang Pilipinas para man lang makapag-unwind at gamit nga ang sapat na budget namin ng asawa ko sa pinagtatrabahuhan namin sa ibang bansa, ay ma-enjoy naman namin ito. Gaya ng sinabi ko, hindi naman ako nagdadamot sa mga kamag-anakan ko, pero hindi ko lang talaga afford ngayon ang manlibre sa marami sa kanila. Hanggang dito na lamang ang story ang ibabahagi ko sa inyong programa. At sana nga po ay mapayuhan ninyo ko. Sasabihin ko ba sa kanila o hindi na? At kung sakali mang aaminin ko na uuwi ako ng Pilipinas, papaano ang tamang paraan? Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Charlene. Mga kapatid, napakinggan nga po natin kanina bago ang ating break ang kwento nitong si Charlene na nag-aalangan tuloy na umuwi dito sa Pilipinas. Gandang-ganda pa naman siya, proud na proud pa naman siya sa kanyang asawang Amerikano na makauwi dito sa Pilipinas. Nga lang, talaga raw nauubos ang kanilang budget ng dahil sa mga kamag-anakan dito kapag umuuwi dahil parang mimistulang fiesta. Halos araw-araw kapag nandyan sila. Alam mo, Charlene, hindi naman maitatanggi na talagang nagdiriwang ang halos buong sambayanan kapag umuuwi, lalo na ang mga bibihirang makauwi na mga OFWs na katulad ninyo. Yung iba dyan ay masaya na nandito at nakasama ulit kayo para mangumusta, yung ganyan. At yan yung mga hindi nakapagsisi na makasama. Nga lang, siguro, meron lang ring mali doon sa sistema kapag umuuwi ka. Pero, eto na muna ang unahin natin.
Tinatanong mo kanina, sasabihin ko ba na uuwi kami o hindi na lang? Unang-una, kapag ka hindi mo sinabi sa kahit kanino ang pag-uwi ninyo, tapos makikita magpo-post ka online or bigla mo maikwento sa kung kanino man, tampuhan yan. Kaya para iwas issue, iwas tampuhan, magsabi ka pa rin. Doon lang. Okay? Ito yung doon lang sa mga kailangan na makaalam. At yun yung pamilya mo. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, yun lang, sa ganung level lang. O nay, tay, uuwi po ako. O tapos pagdesisyonan mo na kung kikitain mo sila o hindi, ipaliwanag mo. 'Di ba? Tayo naman mga Pilipino may paliwanagan. Ngayon, kung hindi ubra kila nanay, kila tatay, hindi ka magpapakita, I'm quite sure maintindihan nila na ganito lang po yung budget namin. Gusto lang talaga namin magpahinga ng ilang araw sa ganitong isla, sa ganitong lugar. Yung iba naintindihan yan pero para doon sa iba, ay hindi, sana makadaan ka man lang kahit papaano. Magkita-kita naman tayo. Pwede rin naman yun. 'Di ba? You make that arrangement. At pwede rin naman nagawan mo lang ng schedule yung mga gusto mo lang kitain at kailangan mo lang na mga kitain na mga kamag-anakan. Hindi naman kailangan na sabi mo nga hindi mo na kilala yung iba yung mga nakakahalubilo, 'di ba? Baka naman na hi hello lang na kapitbahay noon, close na ngayon. Hindi naman kailangan na gano'n Pero syempre sa likod ng kahit pa nga pagplanuhan mo yung mga bagay na ito, ang importante kapag kasi nakapagsabi ka sa pamilya mo, sa mga magulang mo nga, sa mga kapatid mo, meron kang katulong na magpapaliwanag. Sabihin, halimbawa, nakita ng tiyahin, nandito pala sina Charlene, di man lang nagsasabi, ano ba yan? Hindi man lang nagpakain, wala man lang akong padalang spam. Yan, yung mga, di ba, yung mga kantsaw na ganyan, imbis na iinit ang ulo mo dahil ikaw ang babatuhin, hindi, nandun yung pamilya mo. Sabihin, hindi po, talaga po si ate ay hindi nagpakita rin sa amin. Pinaliwanag niya naman, gusto lang po nila magpahinga. Di shut up na si tita. Nabutangera. Yan yung mga ganyan, di ba may makakatulong ka sa pagpapaliwanag. Pero yung itago ng dahil sa natatakot ka, I don't think so. Wag naman natin gawin yan sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin. Ayan, at syempre, ano't-ano pa man, sabi ko nga, ang mangyari, meron mga mangangantsaw, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa sa lahat ng mga kamag-anakan, mga kaibigan. May mangangantsaw pero hindi naman kailangang patulan pa ang lahat. Okay? At para naman sa mga nandito sa Pilipinas, kapag may mga umuwi naman tayo na mga kababayan, mga kamag-anakan galing abroad, wag naman pera ang tingin natin sa kanila o lagi manlilibre, laging sila antaya. Wag naman pong ganun. Kung gusto niyo makasama ang kaibigan ninyo, ang kamag-anakan ninyo, 'di ba? Mag-offer din kayo ng something. Unless sila ay tumanggi, hindi, ako nang bahala dito. Dahil yung iba sa kanila katulad ni Charlene at ng asawa niya, nag-ipon hindi para ipamigay sa inyo. Pinaghirapan nila yan para magpahinga lang at bisitahin ang Pilipinas at makita yung mga importanteng tao. Ipakita natin yung pagmamahal, iparamdam po natin sa kanila na yung pagmamahal natin ay walang katapat na dolyar o kung ano man ang denomination na tawag kung saan man sila nagtatrabaho. Yung iba nagmamahal lang sa mga kamag-anakan abroad dahil nakapagpapadala. Huwag po tayong maging ganoon. Itaas natin yung level ng pagmamahal. Meron o walang may abot. Baka ikaw pa nga ang umalalay, ikaw pa magpakain sa galing abroad. Di mas maganda, nagkita naman kayo, nagkausap kahit papaano ng personal. Yun ang mas importante. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,